Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, holdupper patay, pulis sugatan sa engkwentro sa Nueva Ecija. 27.2 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang Australian national sa NAIA. International Criminal Court pinayagan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation hearing. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang hinihinalang holdupper habang sugatan naman ang isang pulis matapos maganap ang isang engkwentro sa isinagawang hot pursuit operation sa bayan ng Gabaldon at Bongabon, Nueva Ecija noong Martes, February 17. Ayon sa ulat, nagsimula ang insidente bandang 2:40 ng hapon matapos makatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ng Gabaldon Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa naganap na hold-up sa Purok Ilang-Ilang Barangay Tagumpay, Gabaldon, Nueva Ecija. Nilapitan umano ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang isang babae at nagdeklara ng hold-up bago mabilis na tumakas. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga rumespondeng pulis at natunto ng mga suspect na umabot sa palitan ng putok. Tinamaan ng bala si Police Staff Sergeant Jake Jacinto at agad na isinugod sa pagamutan. Idineklara namang dead on arrival sa ospital ang isa sa mga suspect habang ang kanyang kasamahan ay naaresto ng mga otoridad. Ginawaran naman ng medalya ang sugatang pulis bilang pagkilala sa ipinakita nitong katapangan sa gitna ng operasyon. Arestado ang 63 anyos na Australian national matapos mahulihan ng mahigit 4 na kilo ng hinihinalang shabu sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, Kamakalawa. Sa joint operation na pinangunahan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, naharang ang suspect na kinilala sa alias na Leon pagdating niya mula Johannesburg, South Africa na may connecting flight mula Hong Kong. Nasabat sa suspect ang dalawang kahong kahoy na naglalaman ng humigit kumulang 4,008 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 27.2 million pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang isinasailalim na sa pagsusuri ng forensic laboratory ang mga nakumpiskang ebidensya. Pinayagan na ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag nang dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang nagsabi si Duterte sa ICC na nais nitong i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa hearing dahil inilarawan nito ang kanyang sarili bilang matanda, pagod at mahina. Ngunit pagdidiin ng ICC sa isinagawang pagsusuri ng mga eksperto kay Duterte na siya ay nasa maayos na kondisyon at may kakayahang pisikal at mental na humarap sa korte. Ngunit napagdesisyonan na lamang kahapon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na gaganapin ang pagdinig kahit hindi present ang dating Pangulo. Inatasan na din ang magkabilang panig na tukuyin kung aling mga dokumento ang maaaring ilabas sa publiko o kailangang iredak. Nakatakda ang pagdinig sa February 23, 24, 26 at 27. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.